Isipin ang isang baryo sa liblib na bahagi ng Palawan. Isang baryo na karaniwang tahimik, payapa at puno ng tradisyon. Ngunit sa isang hapon na dapat ay sagrado, ang lahat ay naging pinakamalaking bangungot sa kasaysayan ng tao. 239 na kababaihan na nagsasagawa ng isang ritual ay biglang namatay ng walang sigaw, walang pagtutol, walang tanda ng panganib. Sa loob ng ilang minuto, ang kanilang mga katawan ay nangitim at naglabas ng mabahong amoy tulad ng mga bangkay na ilang linggo nang nakalibing. Ngunit buhay na buhay pa sila, ilang segundo lang ang nakalipas. Walang lason, walang salot, walang sugat. Lahat ng teoryang medikal ay bumagsak, lahat ng siyentipikong paliwanag ay nawasak. Ang natira lamang ay takot na gumagapang mula sa lupa, mula sa hangin, mula sa isang bagay na hindi nakikita. At nang simula ng pulisya ang investigasyon, isang mas kakilakilabot na bagay ang nangyari. Isang tao na hindi karapat-dapat paghinalaan, isang tao na iginagalang sa mahabang panahon, isang tao na dapat magprotekta sa baryo, hindi humahatid dito sa kamatayan. Ano ba talaga ang nangyari sa likod ng ritual na iyon? Sino ang sumusubok na magbukas ng pinto ng kadiliman? At ang trahedya bang ito ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki? Isang hapon sa liblib na bahagi ng Palawan ay karaniwang nagdadala ng mga tunog ng payapang kalikasan, ang pagaspas ng mga puno, ang huni ng mga ibon, at ang dampi ng mamasa-masang hangin na nagdadala ng amoy ng lupa ng kagubatan. Ngunit sa araw na iyon, ang kapaligiran ay kakaiba mula nang ang araw ay umabot sa pinakamataas na punto. Ang langit ay hindi gaanong maliwanag. Ang mga ulap ay parang nagtitipon, pumipigil sa liwanag. May isang bagay na bumibigat sa hangin na nagpaparamdam sa bawat isa na parang sila ay binabantayan mula sa likod ng malalaking puno. Sa gitna ng isang pulang lupain, 239 na kababaihan ng baryo ang nagtipon sa isang malaking bilog. Nakasuot sila ng tradisyonal na kasuotan, may dalang insenso, ilang uri ng dahon, at tubig mula sa isang ilog na itinuturing na sagrado. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pananampalataya. Ngunit sa likod nito ay nakatago ang pagkabalisa na hindi nila kailanman naglakas loob na sabihin. Sa loob ng ilang linggo, ang maliit na baryo na ito ay ginugulo ng isang bagay na hindi nakikita. Ang mga alagang hayop ay namatay ng biglaan. Ang mga bata ay madalas na umiiyak sa takot tuwing gabi. Ilang tao ang nagkasakit ng kakaibang sintomas na hindi maipaliwanag ng medisina. Marami ang naniniwala na ang mga espiritu ay galit at humihingi ng pagtubos. Iyon ang dahilan kung bakit sila nagsasagawa ng isang malaking seremonya ngayon. Ang seremonya na itinuturing na pinakasagrado. Ang seremonya na laging matagumpay daan-daang taon na ang nakalipas. Ang seremonya na pinaniniwala ang kayang magpalayas ng mga nilalang na gumugulo sa baryo. Ngunit, walang isa man sa kanila ang nakakaalam na ang seremonya na iyon ay magiging huling seremonya sa kanilang buhay. Lahat ng kababaihan ay nakatayo na maihawak na kandila at insenso. Ang puting usok ay nagsimulang bumuo ng mga pattern sa hangin. Ang mga matatandang pinuno ng tradisyon ay nanguna sa panalangin, tinatawag ang mga espiritong tagapagbantay ng kagubatan, humihingi ng proteksyon, humihingi ng kaligtasan. Ang kanilang mga tinig ay umalingaw-ngao sa lahat ng sulok ng baryo. Hanggang sa biglang tumigil ang hangin. Lahat ng usok ay biglang bumagsak sa lupa na parang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang mga kababaihan ay nagkatinginan, litong-lito at takot. Bakit tumigil ang hangin? Bakit bumaba ang usok? Ito ba ay isang magandang tanda o isang masamang tanda? Walang nakakaalam. Ngunit ilang segundo pagkatapos, isang bagay na hindi kailanman nangyari sa kasaysayan ng baryo ang lumabas mula sa gitna ng bilog ng seremonya. Bumigat ang hangin, sobrang bigat. Hanggang sa ilang kababaihan ang natumba na parang hindi makahinga. Ang maliliit na bagay ay nagsimulang mahulog mula sa itaas, tuyong dahon, maliliit na sanga, ngunit walang hangin na nagpapagalaw sa kanila. Parang sinusubukan ng mga puno sa paligid na magpakawala ng isang bagay. Inutusan ng matandang pinuno ng tradisyon ang lahat ng kababaihan na manatiling kalmado, ngunit nanginginig ang kanyang tinig. May pagkabalisa na hindi niya maitago, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. At pagkatapos, sa isang kisap mata, ang 239 na kababaihan ay nagsimulang bumagsak. 1, 2, 12, dosena, daan-daan. Lahat ay bumagsak ng walang ingay.
Walang sigaw, walang tanda ng paglaban. Walang oras para mapagtanto kung ano ang nangyayari. Ano ang nagpabilis ng kamatayan ng ganito? Ano ang nagpatigil sa 239 na buhay sa loob lamang ng ilang segundo? Anong kapangyarihan ang kayang kumitil ng lahat ng buhay ng sabay-sabay? Ang mga lalaki na nakasaksi mula sa malayo ay tumakbo ng nagpapanik. Ngunit nang sila ay lumapit, umatras sila muli habang tinatakpan ang kanilang mga ilong at bibig. Isang napakabahong amoy ang biglang pumuno sa hangin. Isang amoy na hindi dapat lumabas mula sa isang taong namatay ilang segundo lang ang nakalipas. Isang amoy na tulad ng bangkay na ilang araw nang nabubulok. Bakit? Bakit sila amoy na? Paano nangyari na ilang minuto lamang matapos bumagsak ang kanilang mga katawan ay nagbago na ng ganito? Ano ba talaga ang nangyari? Walang paliwanag, walang lohika. Walang magawa kundi tumayo ng nakapako, nasasaksihan ang pinakamalaking trahedya na nangyari sa kanilang baryo. At sa gitna ng mabahong amoy na iyon, muling humihip ang hangin. Ngunit ang bugso nito ay malamig. Hindi tulad ng hangin sa kagubatan, mas parang hininga. Isang bagay na hindi dapat umiral sa mundo ng tao. Ang unang sigaw na narinig ay mula sa isang bata na naghahanap ng kanyang ina sa gitna ng mga katawan na nakahandusay at nabubulok. Isang lalaki ang sumubok na hilahin ang bata, ngunit tumakbo muli ang bata, sinusubukan buksan ang talukap ng mata ng kanyang ina na sarado na magpakailanman. Pumatak ang luha mula sa lahat ng sulok. Ang mga kalalakihan ng baryo ay sumisigaw, tinatawag ang pangalan ng kanilang mga asawa, sinusubukang alugin ang mga katawan na wala ng buhay. Ang ilan ay lumuhod, ang ilan ay hindi makatayo dahil sa panginginig ng kanilang mga binti. May nahimatay, may sumigaw na tinatawag ang mga espiritu ng ninuno. Ngunit nang lumapit sila sa mga katawan, agad silang pinilit ng mabahong amoy na umatras. Paano ito? Kakabuhay lang, ngayon ay mabaho na ang kanilang katawan tulad ng bangkay na isang buwan na. Hindi ito ordinaryong kamatayan. Ilang residente ang nagsimulang maghisterikal. May sumigaw, galit ang malaking espiritu. May tumakbo sa kagubatan, humihingi ng tawad. May nanalangin ng malakas, humihiling na itigil ang sakuna. Dumating ang pulisya at mga medikal na tauhan ilang oras pagkatapos makatanggap ng malawakang ulat mula sa mga kalapit na residente. Ngunit nang pumasok sila sa lugar ng insidente, agad silang huminto. Ang mga katawan ay nagbago ng husto. Ang kulay ng balat ay nangitim na maga, naglalabas ng kakaibang likido. Ngunit kakamatay lang nila. Ang katawan ng tao ay hindi nabubulok ng ganoon kabilis. Hindi sa loob ng 1 oras, hindi nang walang sugat, hindi nang walang malinaw na dahilan. Imposible ito sa medikal na paraan, bulong ng isa sa mga medikal na tauhan. Hindi ito umaayon sa anumang prosesong biolohikal na alam natin. Kung hindi sakit, ano ang makakagawa ng agarang pagkabulok na ganito? Ang tanong na iyon ay nakabitin tulad ng maitim na ulap. Sinimulan ng pulisya ang pagsusuri sa lugar ng seremonya. Walang bakas ng hayop, walang tanda ng lason sa lupa, walang bakas ng maling ritual, walang dayuhang bagay. Lahat ay tila malinis, sobrang malinis. Para bang may kapangyarihan na gumana sa paraan na hindi kayang abutin ng mga kagamitan ng tao. Pakiusap, hanapin ang dahilan. Ang aming mga asawa, ang aming mga anak, lahat ay namatay ng walang dahilan. Pakiusap, ipaliwanag kung bakit ang kanilang mga katawan ay nabubulok ng ganoon kabilis. Huwag ninyong sabihing ito ay espiritu. Bigyan kami ng sagot. Ngunit ang pulisya ay walang sagot. Ang medisina ay walang pagsusuri, ang mga residente ay walang pag-asa. Ang tanging bagay na mayroon sila ay takot. Takot na mabilis na gumagapang tulad ng apoy sa tuyong kagubatan. Isang trahedya ang naging malawakang isterya. Nagsimulang sisihin ng mga tao ang seremonya, ang mga matatandang pinuno ng tradisyon, ang kagubatan, ang mga espiritu, kahit ang kanilang sarili. Ngunit totoo ba na ang espiritu ang dahilan nito? O isang bagay na mas totoo ngunit mas mapanganib? Nang subukan ng ambulansya na buhatin ang mga katawan, isang mas kakilakilabot na bagay ang nangyari. Ang mga bagay na metal na lumapit sa katawan, mga medikal na kagamitan, stretcher, maging ang kutsilyo ng siruhano, ay kakaibang nag-react na parang nanginginig. Nagulat ang mga medikal na tauhan. Ano ito? Bakit nanginginig ang metal kapag lumalapit sa bangkay?
Ang fenomeno na iyon ay hindi maipaliwanag. Ang mga katawan ba ng kababaihan ay nalantad sa isang bagay bago ang seremonya? Mayroon bang isang tiyak na sangkap na lumikha ng matinding kemikal na reaksyon? O ang mabilis na pagkabulok ba ay tanda lamang ng isang bagay na mas nakakatakot? Sinimula ng pulisya na isara ang lugar, ngunit pilit na lumapit ang mga residente. Ilang lalaki ang galit na nagprotesta. Itigil ang siyentipikong investigasyon. Ito ay isang supernatural na sakuna. Kailangan nating tumawag ng albularyo, tawagin ang mga espiritong tagapagbantay. Ngunit bago umabot sa rurok ang pagtatalo, isang lalaki ang tumayo sa gilid ng pulutong. Ang binatang iyon ay nakasuot ng gusot na abito. Payat ang kanyang katawan, kalmado ang kanyang mukha, sobrang kalmado sa gitna ng isang malaking sakuna. Iyon ang batang ustaz na ang mga turo ay tinanggihan sa mahabang panahon. Pinagtatawanan dahil sa pagpapaalala sa kanila na huwag magsagawa ng mga ritual na itinuturing na lihis. Tiningnan niya ang mga katawan ng may mga matang hindi nagpapakita ng takot, kundi malalim na kalungkutan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi kayo ginugulo ng mga espiritu ng kagubatan. Kayong ginugulo ng isang bagay na mas malapit kaysa doon. Isang bagay na pinaniniwalaan ninyo, isang bagay na iginagalang inyo, isang bagay na hindi ninyo kailanman pinaghinalaan. Lumingon ang mga residente sa kanya ng may pagkalito. Anong ibig mong sabihin, Ustaz? Kung hindi espiritu, sino ang gumawa nito? Bumabuntong hininga ng malalim ang Ustaz. Malalaman ninyo pagkatapos ninyong marinig ang aking panaginip kagabi. Naglabasan ang mga tanong. Ano ang nakita niya? Bakit siya lang ang nagkaroon ng panaginip? Bakit hindi siya sumama sa seremonya? At bakit siya tila alam ang dahilan ng trahedyang ito? Sa gitna ng mabahong amoy, iyak at kawalan ng katiyakan, isang maliit na pag-asa ang sumulpot, o marahil isang babala. Dahil alam ng ustaz ang isang bagay na walang nakakaalam sa baryo, at ang alam niya ay babaguhin ang buong direksyon ng investigasyon ng pinakamalaking trahedya sa liblib na bahagi ng Palawan. Ang pulang lupain kung saan nakahandusay ang 239 na kababaihan ng baryo ay naging tahimik na saksi sa trahedya na tila imposible ipaliwanag. Nang dumating ang unang medical team, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Hindi lamang dahil sa daan-daang katawan na walang buhay, kundi dahil sa kung paano sila namatay, tila kakaiba, napakabilis, napakahiwalay mula sa lahat ng kaalaman ng tao. Bumaba ang medical team mula sa sasakyan ng may pag-aalinlangan. Sanay silang makakita ng bangkay, sanay humarap sa sakuna, ngunit ang tanawing ito ay kakaiba. Tinakpan nila ang kanilang ilong ng doble maskara, ngunit ang mabahong amoy ay tumagos pa rin, tumusok hanggang sa mata. Hindi ito posible, ilang oras pa lang, pero ang pagkabulok ay parang ilang linggo na. Walang sugat sa labas, walang tanda ng lason. Paano nangyari ito? Ang mga tanong na iyon ay nagsalansan, nag-uunahan sa paghahanap ng sagot na kahit ang mundo ng medisina ay hindi kayang ibigay. Sinakop ng pulisya ang lugar, naglagay ng dilaw na linya, hinaharangan ang mga residenteng nagsisimula ng maghisterikal. Sumisigaw ang mga bata, tinatawag ang kanilang mga ina. Pilit na pumapasok ang mga asawa upang yakapin ang kanilang mga asawa sa huling pagkakataon, ngunit mahigpit silang pinigilan ng mga otoridad. Huwag lumapit sa mga bangkay. Hindi pa namin alam ang dahilan. Hindi kami maaaring kumuha ng panganib, maaaring ito ay isang salot. Lalong nagpapanik ang mga residente. Salot, nakamamatay na sakit. Ibig bang sabihin ito ay nanganganib din ang buong baryo? Ngunit kakaiba, walang isa man sa mga kababaihan ang nagpakita ng anumang sintomas bago ang seremonya. Lahat ay malusog, lahat ay tumatawa ng umaga iyon. Lahat ay kumakanta habang naghahanda sa pagsusuot ng tradisyonal na kasuotan. Paano nangyari na ang lahat ng malulusog na katawan ay maaaring mamatay ng sabay-sabay sa loob lamang ng ilang segundo? At ang mas lalong nagpagulat sa mga medikal na tauhan ay isang nakakalito na katotohanan. Ang balat ng mga kababaihan ay nangitim ng hindi pantay, parang nasunog mula sa loob. Ngunit walang marka ng paso, walang kemikal na likido, walang armas, walang tanda ng karahasan. Paano maaring lipulin ng isang bagay ang buhay nang walang iniiwang bakas? Isang forensic doctor ang nagsuri sa isa sa mga katawan at umatras ng maputla ang mukha. Impossible ito.
Ano ito? Isang uri ng supernatural na lason. Sinabi niya ito nang hindi sinasadya, at ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa lahat. Ang salitang supernatural ay hindi dapat lumabas mula sa bibig ng isang propesyonal sa medisina. Ngunit ano pa ang masasabi niya kung ang katotohanan ay tumatanggi sa lohika? Samantala, nagsimulang maghanap ng palatandaan ang pulisya sa lugar ng ritual. Walang bakas ng mga paa na kahina-hinala, walang bakas ng hayop, walang dayuhang bagay, walang tilamsik ng kemikal, walang anuman. Malinis ang bukid, sobrang malinis. Maging ang damo na natapakan ng mga biktima ay nanatiling tuwid. Para bang walang humipo dito. Napakaraming kakaibang bagay, napakaraming hindi makatuwirang fenomena. Pagkatapos ay lumitaw ang malaking tanong, kung hindi salot, kung hindi armas, kung hindi lason, kung gayon ano ang pumatay sa kanila? At higit sa lahat, bakit kababaihan lamang? Bakit sila lang ang sumama sa seremonya? Sila ba ay sadyang pinili? Sinubukan ng medical team na buhatin ang ilang bangkay patungo sa ambulansya. Ngunit, isang kakaibang bagay ang muling nangyari. Nang ang metal na stretcher ay dumampi sa balat ng isa sa mga kababaihan, nanginginig ang stretcher, nanginginig ang metal na parang nakuryente. Ngunit walang pinagmulan ng kuryente doon. Ano ba ito? Bakit nagre-react ng ganito ang aming mga kagamitan? Ilang medikal na kagamitan ang nahulog mula sa kamay ng medical team dahil sa sobrang lakas na panginginig. Ano ang nangyari sa mga katawan ng mga kababaihan na ito? Mayroon ba silang dalang partikular na kemikal na reaksyon o may gumaganang bagay sa pamamagitan nila? Walang isang teorya ang makakapagpaliwanag sa lahat ng ito. Nagsimulang matakot ng husto ang mga residente. Ilang lalaki ang tumakbo sa kagubatan, tinatawag ang mga albularyo. Ang ilan ay pilit na pinukpok ang gong ng tribo upang itaboy ang mga espiritu. Ang ilan ay sinisisi ang pulisya at inakusahan itong sabotahe. Ang baryo ay naging dagat ng takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, may isang bagay na mas nakakatakot. Walang ibon na lumilipad sa ibabaw ng lupain na iyon. Walang insekto, walang hangin, walang tunog ng kagubatan. Para bang ang buong kalikasan ay nanonood ng horror na kakaganap pa lamang. At habang lahat ay litong-lito, isang payat na lalaki na may gusot na turbante ang nakatayo sa malayo. Iyon ang batang ustaz na laging minamaliit, laging tinatanggihan kapag inaanyayahan ang mga residente sa landas ng relihiyon. Mula nang dumating siya sa baryo, marami ang nag-akala na siya ay isang maninira ng tradisyon. Ngayon, dumating siya ng walang ingay na parang tinawag ng isang bagay na siya lamang ang nakakaintindi. Matagal siyang nakatayo, tinititigan ang mga katawan ng walang takot. Ngunit may malalim na sakit, hindi lamang biktima ang nakikita niya, kundi mga tanda na siya lamang ang nakakaintindi dahil sa panaginip na bumabalot sa kanya kagabi. At doon nagsimula ang isang bagong kabanata ng trahedya. Nagpasya ang pulisya na isara ang buong baryo. Walang pinapayagang lumabas, walang pinapayagang pumasok. Tinawag ang mga helicopter na naka-standby. Ipinakalat ang mga unit ng hazardous materials, hazmat. Ang kagubatan ng Palawan ay tila lumiliit, nilalamon ang baryo sa isang hindi nakikitang bitag. Nagpapanik ang mga residente. Hindi sila sanay sa mga armadong pulis. Walang nakakita sa kanilang baryo na tratuhin bilang isang pambansang sakuna zone. Bakit kami kinukulong? Ito ba ay salot? Mamamatay ba kami? Sabihin ninyo sa amin kung ano ang nangyari sa aming mga asawa. Ngunit walang sagot ang pulisya dahil sa tuwing susubukan nilang ipaliwanag, may bagong tanong na lumilitaw. Kung ito ay lason, bakit kababaihan lang? Kung ito ay sakit, bakit sila lang ang sumama sa ritual? Kung ito ay natural na pangyayari, bakit walang hayop na namatay? Kung ito ay kemikal na reaksyon, sino ang naglagay nito? Paano? At para saan? Umakyat ang tensyon nang magsimulang akusahan ang mga matatandang pinuno ng tradisyon bilang sanhi ng malawakang kamatayan. Ito ay dahil sa inyong ritual. Tinawag ninyo ang maling espiritu. Ito ay isang sumpa na seremonya. Nagalit ang mga matatandang pinuno ng tradisyon. Ang aming tribo ay nagsagawa ng seremonyang ito sa loob ng daan-daang taon. Hindi kailanman nagkaroon ng biktima. May isang bagay na dumungis sa ritual na ito. Ngunit ano ang dumungis? Sino o ano?
Sinubukan ng pulisya na pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit lalong umiinit ang kapaligiran. Ilang residente ang nagsimulang pilitin ang pulisya na payagan ang isang malawakang libing. Ngunit tumanggi ang medical team. Hindi namin sila pwedeng ilibing nang hindi nalalaman ang sanhi ng kamatayan. Ano man ang dahilan, sigaw ng isang lalaki. Hindi namin matiis na makita ang aming mga asawa na nabubulok ng ganyan. Ngunit paano nila maipapaliwanag na ang pagkabulok na iyon ay hindi normal? Na ang mga katawan ng kababaihan ay pisikal na nagbabago sa harap ng kanilang mga mata? Na bawat oras na lumipas ay lalong nagiging kakilakilabot ang fenomeno na ito. Sa gitna ng kaguluhan, lumakad si Ustaz Fahri. Tumayo siya sa harap ng lahat ng residente, pulisya, at medical team. Hindi malulutas ng pagtatalo ang anuman, sabi niya. Kalmahan ninyo, may isang bagay kayong napalampas, isang bagay na ayaw ninyong paniwalaan. Tinitigan siya ng mga residente nang may pagkapuot na halo ng takot. Hindi pa nila nakakalimutan na ang ustaz na ito ay isang estranghero na ang mga turo ay madalas nilang tinatanggihan. Ngunit itinaas ng ustaz ang kanyang mga kamay at nagsalita ng mas malakas, alam kong ayaw ninyong makinig, ngunit kailangan kong sabihin ito. Dahil kagabi ay nanaginip ako. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa lahat. Panaginip. Nagsasalita siya tungkol sa panaginip. Ito ba ang oras para pag-usapan ang mga supernatural na bagay? Ngunit seryoso ang mata ng ustaz, walang pag-aalinlangan. Nakita ko ang ritual na iyon. Kahit bago pa ninyo ito gawin, nakita ko ang itim na ulap na bumaba at may isang taong naglalakad sa likod ng mga kababaihan habang nagkakalat ng isang bagay sa lupa. Nagkatinginan agad ang mga pulis. Sino ang taong iyon? Pakiusap, ipaliwanag ng mas malinaw. Kailangan namin ng deskripsyon. Nagbuntong hininga ng malalim ang ustaz, pinipigilan ang kalungkutan na malinaw na makikita sa kanyang mukha. Nakita ko ng malinaw ang mukha ng taong iyon. Lahat ay nagpigil ng hininga. At ang taong iyon ay matandang pinuno ng tradisyon, sigaw. Sapat na! Huwag mong siraan ng walang basehan. Ngunit nagpatuloy ang ustaz ng walang takot. Ang taong iyon ay ang inyong kapitan ng baryo. Natahimik ang mga residente, walang ingay, walang gumalaw sa loob ng ilang minuto, parang tumigil ang mundo. Pagkatapos ay nagkaroon ng pagsabog ng emosyon. Hindi maaaring ang kapitan ng baryo. Siya ang aming pinuno. Siya ang taong iginagalang namin. Hindi niya magagawa ito. Ngunit posible kaya na ang pinakapinagkakatiwalaan ay may taglay na pinakamadilim na lihim. Bakit hindi nakita ang kapitan ng baryo mula nang mangyari ang insidente? Bakit hindi siya dumating upang pakalmahin ang mga residente? Bakit hindi siya nagpakita upang magbigay ng paliwanag? Nagtatago ba siya o tumakas? Yumuko lang ang ustaz. Umaasa ako na mali ang panaginip na iyon. Ngunit sa nakikita ko ngayon, natatakot ako na ang panaginip na iyon ay isang babala. Natahimik sandali ang pulisya. Pagkatapos ay sinabi ng isa sa mga investigador, kung totoo iyan, kailangan nating suriin ang bahay ng kapitan ng baryo. Nagulo ang baryo. Totoo ba na pinag-aaralan ng kapitan ng baryo ang itim na mahika? Totoo ba na isinakripisyo niya ang mga kababaihan? Plano ba ang trahedyang ito? At kung siya ay may sala, nasaan siya ngayon? Ang mga tanong na iyon ay nagparamdam ng lalong lamig sa baryo. Muling tumigil ang hangin, ang init ng tanghali ay nakakasugat. At sa likod ng lahat ng takot na iyon, isang bagay ang malinaw. Ano man ang nangyari ngayon, hindi na lamang ito isang trahedya. Ito ang simula ng pagbubunyag ng isang krimen na mas madilim kaysa sa anuman na naranasan ng maliit na baryo sa puso ng Palawan. Mula nang unang dumating sa baryong ito, ang batang ustaz na nagngangalang Fahri ay laging tinuturing na dayuhan. Itinuturing siyang hindi akma sa tradisyon. Itinuturing na gumugulo sa mga kaugalian ng komunidad na matibay pa ring humahawak sa mga ritual ng ninuno. Sa tuwing nagpapangaral siya, isinasara ng mga residente ang kanilang pinto. Tuwing inaanyayahan niya ang mga kabataan na magdasal ng sama-sama, pinipili nilang magsanay ng tradisyonal na sayaw. Tuwing nagbibigay siya ng payo, itinuturing siyang umaatake sa kultura.
Ngunit sa araw na iyon, nang ang 239 na kababaihan ng baryo ay nakahandusay at nabubulok sa hindi makatuwirang panahon, lahat ay lumingon sa taong sa mahabang panahon ay minamaliit nila. Nakatayo si Fahri sa gitna ng lupain na puno ng mga bangkay. Ang mabahong amoy ay tumusok hanggang sa buto. Ngunit hindi siya umatras. Nakatitig ang mga mata ng mga residente sa kanya. Ang ilan ay umaasang magbibigay siya ng sagot. Ang ilan ay nakatingin ng may pagkapuot. Tila ayaw nila na ang isang dayuhang ustaz ang maging susi sa katotohanan sa trahedyang nangyari sa kanila. Ngunit bakit si Fahri ang nagkaroon ng panaginip? Bakit siya lang ang nakakita ng insidente bago ito mangyari? Ito ba ay pahayag o isang kaganapan lamang? Ang tanong na iyon ay patuloy na umiikot sa isip ng mga residente. Ngunit hindi sila naglakas loob na sabihin ito. Bumabuntong hininga ng malalim si Fahri bago magsalita. Kagabi ay nanaginip ako. Isang panaginip na hindi tulad ng ordinaryong panaginip. Pakiramdam ay totoo, napakatotoo. Nakita ko ang bukid na ito. Nakita ko ang mga kababaihan na nakatayo. Nakasuot ng tradisyonal na kasuotan. Nakita ko ang itim na ulap na bumaba at nakita ko ang isang taong naglalakad sa paligid ninyo. Tumaas ang tensyon sa mga residente. Seryosong nakinig ang pulisya. Huminto sa pagtatrabaho ang medical team upang makinig. Ang taong iyon ay nagkakalat ng isang bagay sa lupa. Itim na likido ang tumutulo mula sa kanyang mga daliri. At nang lumingon siya sa akin, malinaw ang kanyang mukha. Ipinikit ni Fahri ang kanyang mga mata na parang nararamdaman pa rin ang takot mula sa panaginip na iyon. Iyon ang inyong kapitan ng baryo. Sabay-sabay na sumigaw ang mga residente. Hindi. Hindi kailanman gagawin iyan ng kapitan ng baryo. Gusto mo kaming paghiwa-hiwalayin. Kasinungalingan. Iyan ay maling panaginip. Ngunit hindi na tinag si Fahri. Kung sa tingin ninyo gusto ko kayong paghiwa-hiwalayin, isipin ito. Bakit hindi nagpakita ang kapitan ng baryo mula nang mangyari ito? Bakit hindi siya dumating upang tingnan ang mga biktima? Bakit hindi siya nanguna sa panalangin? Nasaan siya ngayon? Bakit siya nawala na lang bigla? Ang tanong na iyon ay tumama sa puso ng bawat residente na parang martilyo. Tama. Nasaan ang kapitan ng baryo? Siya ang pinuno. Siya dapat ang nasa harapan kapag naghihirap ang kanyang mga residente. Ngunit ngayon ay naglaho na siya ng walang bakas. Isang lalaki ang biglang nagsalita nang nanginginig ang boses. Kagabi ay nakita kong biglang umilaw ang bahay ng kapitan ng baryo, ngunit walang ingay ng tao. Tila may mga bulong lang. Bulong mula kanino? Para saan? At bakit siya lang ang nakarinig? Tiningnan ni Fahri ang lalaki at dahan-dahang nagsalita, may isang bagay kayong hindi alam. Ang kapitan ng baryo ay may mapanganib na interes sa itim na mahika. Nakita ko na siyang may dalang libro na nababalutan ng itim na tela. Nang tanungin ko, nagalit siya. Naging yelo ang mga residente. Lumalabas na may isang bagay na sa mahabang panahon ay pinapabayaan nila. Maliliit na palatandaan, maliliit na kakaibang bagay na ngayon ay naging malaking piraso ng puzzle. Ngunit isang tanong ang lumitaw sa isip ng pulisya. Kung totoo na ang kapitan ng baryo ang gumawa nito, paano niya kayang patayin ang 239 na kababaihan ng walang bakas? Tinitigan ni Fahri ang mga otoridad ng may seryosong tingin. Dahil hindi iyan teknik ng tao, iyan ay ipinagbabawal na mahika. Mahika na nangangailangan ng malaking sakripisyo. Katahimikan, mahabang katahimikan na tumama sa puso ng bawat isa. Totoo ba na kayang isakripisyo ng kapitan ng baryo ang mga kababaihan ng baryo para sa kapangyarihan? Kung anong uri ng kapangyarihan ang gusto niyang makuha? At ang pinakanakakatakot, ang 239 na kababaihan ba ay simula pa lamang? Tumindi ang tensyon sa baryo. Nagsimulang magsisihan ang mga residente. Pakiramdam ng matatandang pinuno ng tradisyon ay sila ang sinisisi. Ang mga lider ng komunidad ay nakaramdam ng kahihiyan. Naligaw ang pulisya. Ngunit nanatiling matatag si Fahri. Kailangan nating maghanap ng ebidensya. Kailangan nating suriin ang bahay ng kapitan ng baryo. Iyon ang punto kung saan nagsimulang kumilos ang kwento patungo sa isang mas madilim na direksyon.
Umupo si Fahri sa lupa ilang metro mula sa mga bangkay, yumuko, hawak ang kanyang ulo. Ang panaginip kagabi ay patuloy na umiikot sa kanyang isip tulad ng isang recording na ayaw mawala. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang kapitan ng baryo na naglalakad sa paligid ng mga kababaihan ng kakaiba na parang sumusunod sa isang tiyak na ritmo. Sa bawat hakbang niya, lalong dumidilim ang lupa. Sa bawat patak ng itim na likido na nanggagaling sa kanyang kamay, bahagyang nanginginig ang lupa, lumalayo ang mga hayop sa kagubatan. Sinubukan ni Fahri na baliwalain ang pakiramdam na iyon, ngunit ang takot ay ayaw umalis. Kaninang umaga bago mangyari ang seremonya, sinubukan niyang bigyan ng babala ang mga residente. Ngunit tinanggihan nila at pinatalsik pa siya mula sa bukid. Ito ay usapin ng tradisyon, Ustaz. Huwag kang makialam. Hindi mo naiintindihan ang aming tradisyon. Magagalit ang mga espiritu ng kagubatan kung guguluhin mo. Kung nakinig lang sila, kung hindi lang sana sila matigas ang ulo. Buhay pa kaya ang 239 na buhay na iyon? Ngunit alam ni Fahri na hindi ito ang oras para pagsisihan. Kailangan niyang mag-focus. Tinawag siya ng pulisya sa makeshift command post upang ipaliwanag ng mas detalyado ang kanyang panaginip. Subukan mong ipaliwanag muli ang tungkol sa itim na likido na iyon. Lason ba iyon? Simbolo ba iyon ng ritual? Dahan-dahang umiling si Fahri. Ang likido na iyon ay hindi ordinaryong lason. Sa ilang sinaunang aklat, tinatawag itong itim na tubig ng Rahu. Isang paraan upang tawagin ang kapangyarihan mula sa ibang mundo. Kung gagamitin ng tama, ang likido na iyon ay maaaring makaimpluwensya sa katawan ng tao nang walang iniiwang bakas. Nagkatinginan ang mga pulis. Isa sa kanila ang bumulong, kung totoo iyan, humaharap tayo sa isang bagay na hindi maipaliwanag ng agham. Ang tanong, paano nakuha ng kapitan ng baryo ang likido na iyon? Mula kanino, para saan? At bakit niya tinarget ang mga kababaihan? Sinimula ng pulisya ang paghahanap sa paligid ng ritual na lupain. Di nagtagal ay nakakita sila ng isang nakakagulat na bagay. Mga bakas ng itim na lupa. Maliit na bakas na parang patak ng likido na sumanib sa lupa. Hindi kayang burahin ng tubig ulan, hindi kayang tangayin ng hangin. Nanatiling madilim ang lupa na parang nagtatago ng enerhiya na hindi dapat umiral. Nang lumapit ang pulisya, ang ilan ay nakaramdam ng pagkahilo. Ang ilan ay nakaramdam ng hirap sa paghinga. Ang ilan ay nakarinig ng mga bulong. Naririnig mo ba iyan? Tunog iyan ng umiiyak na babae. Hindi. Hangin lang iyan. Walang hangin dito. Agad na hinawakan ni Fahri ang balikat ng isa sa mga pulis at mahigpit na bumulong, hindi iyan boses ng tao. Iyan ay boses mula sa kumakain ng enerhiya sa lugar na ito. Umatras ng takot ang pulisya. Ngunit isa sa mga investigador, isang babae na nagngangalang Maya, ay nanatiling lohikal. Kailangan pa rin nating maghanap ng pisikal na ebidensya. Mayroon pa bang ibang bagay bukod sa itim na lupa at matinding mabahong amoy? Ngunit ang amoy na mismo ay isang malaking misteryo. Ang mga bangkay na bagong patay ay hindi maglalabas ng ganoon katinding mabahong amoy. Hindi sa loob ng ilang minuto. Hindi sapat upang mahimatay ang mga matatanda. Hindi sapat upang manginig ang mga medikal na kagamitan. Ang amoy na iyon ay hindi amoy ng natural na pagkabulok. Ito ay amoy na nilikha o pinilit. Nagsimulang itala ni Maya ang lahat ng kakaibang fenomena, agarang pagkabulok, matinding mabahong amoy sa mga bangkay lamang at hindi sa kapaligiran, reaksyon ng nanginginig na metal, itim na lupa na hindi nawawala, tumpak na panaginip ni Fahri, pagkawala ng kapitan ng baryo ng walang bakas. Lahat ba ito ay nagkataon lang o may isang bagay na nag-ugnay sa lahat ng palatandaan upang makita nila ang mas malalim na katotohanan? Ngunit ang pinakamalaking tanong ay kung ang kapitan ng baryo nga ay kasama sa ritual na ito, bakit niya kailangan ng 239 na sakripisyo ng sabay-sabay? Tinitigan ni Ustaz Fahri ang lupa ng matagal pagkatapos ay dahan-dahan siyang sumagot. May mga ipinagbabawal na ritual na nangangailangan ng 7 sakripisyo. Mayroong nangangailangan ng 21 na sakripisyo. Ngunit ang nangangailangan ng daan-daan ay isa lamang. Lahat ng pulis ay nagpigil ng hininga. Anong ritual iyon? Ipinikit ni Fahri ang kanyang mga mata, pinipigilan ang nanginginig na boses.
Ritual ng pagpapalit buhay. Katahimikan. Kung nais ng isang tao na pahabain ang buhay o makakuha ng malaking kapangyarihan, kailangan niyang magbigay ng buhay ng tao na kasing dami ng taon na nais niyang idagdag sa kanyang buhay. 239, sabi ni Maya nang nanginginig ang boses. Ibig sabihin, gusto ng kapitan ng baryo na makakuha ng 239 na taon ng kapangyarihan. Umiling si Fahri. Hindi edad. Ang ritual na iyon ay nagbibigay ng kaligtasan sa sakit at impluensya. Kung mas maraming sakripisyo, mas malaki ang kapangyarihan. Kapangyarihan ng impluensya para saan? Bakit hinahabol ng kapitan ng baryo iyan? Bago pa man may makapagtanong ng mas malalim, isang residente ang dumating na tumatakbo ng hinihingal. May nakita ako sa bahay ng kapitan ng baryo. Lahat ay nanlaki ang mga mata. Ano ang nakita mo? Nanginginig ang lalaki. Bukas ng bahagya ang likod na bintana at may anino ng isang taong nakatayo sa loob. Agad na naghanda ang pulisya. Nandoon ba ang kapitan ng baryo? Nagtatago ba siya? Nagsasagawa ba siya ng karagdagang ritual? Dahan-dahang tumayo si Ustaz Fahri. Maputla ang kanyang mukha. Kung nandoon pa siya sa bahay, ibig sabihin hindi pa siya tapos. Tapos ano? Tanong ni Maya. Sumagot si Fahri nang walang laman ang tingin. Ang 239 na sakripisyo ay simula pa lamang. At doon, umakyat ang tensyon. Nabatid ng lahat na anuman ang nangyari ngayon, ang tunay na takot ay hindi pa nagsisimula. Nagsisimula nang dumilim ang langit kahit hapon pa lang. Ang mga ulap ay nagtitipon na parang masamang tanda. Ang baryo na karaniwang puno ng ingay ng mga bata ngayon ay tahimik na parang isang malaking libingan. Mula sa malayo, paulit-ulit na pinupukpok ang gong ng tribo. Ngunit hindi ito nagdulot ng kapayapaan, kundi isang alinggaw na nagpatindig ng balahibo. Nagtipon ang pulisya sa makeshift command post, sinusubukang bumuo ng estratehiya, matapos marinig ang ulat ng residente tungkol sa anino sa bahay ng kapitan ng baryo. Gayunpaman, marami sa mga investigador ang nag-aalinlangan pa ring maniwala sa kwento tungkol sa ritual, itim na likido, o panaginip ng isang ustaz. Hindi ito lohikal, protesta ng isa sa mga senior police officer. Kailangan natin ng katotohanan, hindi pamahiin. Ngunit si Maya, ang pinakalma na investigador mula nang magsimula ang trahedya, ay matalim na tumingin sa kanya. Lohikal man o hindi, 239 na tao ang namatay sa loob ng ilang segundo. Lumitaw ang mabahong amoy ng walang natural na proseso. Nanginginig ang metal ng walang pinagmulan ng kuryente. Naging itim ang lupa ng walang kemikal. Ipaliwanag mo iyan sa siyentipikong paraan. Natahimik ang senior police officer, walang maisagot. Nagsimulang magulo ang mga residente na nagtitipon sa paligid ng command post, gusto nila ng katiyakan. Gusto nilang malaman kung totoo na kasama ang kapitan ng baryo. Gusto nilang malaman kung bakit ang ritual ng tribo na dapat ay magdudulot ng kaligtasan ay nagdulot ng kamatayan ng mas mabilis pa sa isang kisap mata. May sumigaw mula sa pulutong. Kung ang kapitan ng baryo nga ang salarin, bakit walang nakakita sa kanya bago ang seremonya? Bakit ang ustaz lang ang umaming nakakita sa kanya sa panaginip? Ang tanong na iyon ay umalinggaw-ngaw na nagpatindi sa tensyon. Yumuko si Fahri na nakatayo sa tabi ng pulisya. Alam niyang hindi pa rin naniniwala ang mga residente. Alam niyang pinapanigan pa rin nila ang kapitan ng baryo na sa loob ng maraming taon ay tinatrato sila ng mabuti, nagbibigay ng tulong sa pagkain, nag-aayos ng mga pagdiriwang ng tribo, at naging iginagalang na figura. Sino ang maglalakas loob na akusahan ang ganoong tao nang walang matibay na ebidensya? Ngunit totoo ba na ganoon kabuti ang kapitan ng baryo, o sa mahabang panahon ay tinatakpan niya lamang ang kanyang madilim na panig? At ang mas nakakatakot na tanong, kailan pa niya pinag-aralan ang itim na mahika? Gaano nakatagal niya itong pinaplano? Sa wakas, nagpasya ang pulisya na susuriin ang bahay ng kapitan ng baryo. Ngunit nang ipahayag ang desisyon na iyon, mariing tumanggi ang mga residente. Hindi. Iyan ang bahay ng aming pinuno. Ipinagbabawal na pumasok sa bahay ng isang tao nang walang pahintulot. Mas naniniwala kami sa kapitan ng baryo, kaysa sa usap-usapan tungkol sa panaginip. Nagkaroon ng kaguluhan.
Ilang residente pa nga ang sumubok na harangan ang pulisya gamit ang kanilang mga katawan. Lumapit si Fahri, sinusubukang pakalmahin sila. Mga kapatid, hindi ito tungkol sa tradisyon. Ito ay tungkol sa paghahanap ng katotohanan. Tungkol sa pagsagip sa baryo bago mangyari ang mas malaking bagay. Ngunit nagpatuloy ang mga residente sa pagsuway. Ang panaginip ay hindi ebidensya. Huwag manghusga. Walang karapatang magsalita ang dayuhang ustaz. Sa gitna ng kaguluhan, biglang namatay ang kuryente ng baryo. Ganap na dilim, katahimikan, tanging tunog ng takot na hininga ang narinig. Lahat ay biglang lumingon sa isang direksyon, ang bahay ng kapitan ng baryo. Isang mahinang liwanag ang nakita mula sa likod ng bintana ng bahay na iyon. Para bang may kandila na nakasindi sa loob. Ngunit bago iyon, madilim ang bahay, nakakandado at walang nakatira sa loob ng ilang oras. Ano iyon? Sino ang nagsindi ng ilaw? Nasa loob ba ang kapitan ng baryo? Ang takot ay naging malawakang takot. Agad na nilawanan ng pulisya ang lugar gamit ang flashlight at taktikal na kagamitan. Samantalang nakaramdam si Fahri ng pangingilabot sa likod ng kanyang leg. Alam niyang may gumagalaw. Hindi tao, hindi espiritu, kundi isang bagay sa pagitan ng dalawa at malapit pa rin iyon. Habang lalong umiinit ang kaguluhan sa command post, muling sinuri ng medical team ang mga bangkay sa ritual na lupain. Ngunit nagulat sila nang makakita ng mas kakaibang bagay kaysa dati. Ang balat ng mga kababaihan ay lalong nangitim. Hindi ordinaryong itim, kundi parang nababalutan ng uling mula sa loob ng katawan. Ilang bahagi ng katawan ang namaga, ngunit hindi sumabog tulad ng normal na pagkabulok. Masyadong mabilis ang pagkabulok na ito. Hindi ito natural. Kung magpapatuloy ito, sa loob ng ilang oras, walang matitirang hugis ng katawan ng tao. Kailangan nating hanapin ang dahilan bago pa mahuli ang lahat. Ngunit ano ang dahilan? Walang bakterya, walang virus, walang laso na natukoy. Dumating si Maya at agad na sinuri ang mga bangkay. Tinakpan niya ang kanyang ilong. Ngunit ang mabahong amoy ay tumagos pa rin sa pinakamakapal na medikal na maskara. Hindi ito amoy ng kamatayan. Ito ay amoy ng isang bagay na buhay, bulong ni Maya. Ang pahayag na iyon ay nagpaalis ng mukha ng lahat. Buhay. Anong ibig niyang sabihin? Aktibo pa ba ang isang bagay sa loob ng katawan? Gumagana ba ang itim na likido mula sa loob? At ang pinaka-nakakatakot na tanong, kung ang itim na likido ay kayang mabulok ang katawan ng ganoon kabilis, ano ang maaaring mangyari sa mga nabubuhay pa kung malantad? May posibilidad ba na ang mga residenteng naroroon sa paligid ng lugar ng kamatayan ay nakontamina rin? Ito ba ay simula pa lamang ng isang bagay na mas malaki, mas matindi, mas hindi makontrol? Lumabas si Fahri sa lugar ng seremonya, seryosong nagmamasid. Lumapit si Maya sa kanya, sinabi mo kanina na gumagamit ang kapitan ng baryo ng itim na tubig ng rahu. Maaari bang kumalat ang likido na iyon? Hindi, mahinang sagot ni Fahri. Maliban kung may nagkalat nito sa buhay na tao. Natahimik si Maya. Sa tingin mo, may iba pang layunin ang kapitan ng baryo bukod sa unang ritual na ito. Tiningnan ni Fahri ang langit na lalong dumidilim. Ang mga ulap ay nagtitipon, bumubuo ng isang paikot. Walang hangin, ngunit ang mga dahon ay gumagalaw na parang hinihipan mula sa ibaba, hindi mula sa itaas. Siyempre, may iba pang layunin, sagot niya. Sa malalaking ritual, ang unang biktima ay pambukas lamang ng pinto. Pinto? Matatalim na tumingin si Maya. Pinto para saan? Hindi sumagot si Fahri. Tinitigan lang niya ang bahay ng kapitan ng baryo, na lalong maliwanag ang liwanag na parang apoy. Ngunit nang hindi nila namamalayan, may nangyari sa mga katawan sa lupain. Ilang bangkay ang naglabas ng manipis na puting singaw, hindi mainit, hindi malamig, ngunit may amoy na parang nasusunog na metal na halo ng basa na lupa. Nagpapanik ang medical team. Hindi ito proseso ng natural na pagkabulok. Kung mas matagal tayong maghihintay, mas mapanganib. Lahat ng takot ay nakumpirma ng scan ng isa sa mga hazmat technician ang singaw na iyon. Hindi ito nakakalasong gas na alam natin, walang katulad sa database. Ang komposisyon nito ay nagbabago bawat segundo. Lumingon si Maya kay Fahri na maputla ang mukha. Ito ba ay bahagi ng ritual? Mahinang sumagot si Fahri.
Kung nangyari ito, ibig sabihin nagaganap ang proseso. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kapitan ng baryo. Hindi pa tapos? Kaya ano ang mangyayari pagkatapos? Magkakaroon pa ba ng ibang biktima? Maghahanap ba ang ritual ng bagong target? At ang pinakamalaking tanong, kung gusto ng kapitan ng baryo ang malaking kapangyarihan, hanggang kailan niya kailangan ng sakripisyo? Lalong kumapal ang singaw, lalong tumusok ang mabahong amoy, lalong lumawak ang nangitim na lupa, lalong dumilim ang langit, na parang natatakot din ang kalikasan. Sa wakas, matalim na nagsalita si Maya, wala tayong oras. Kailangan nating pasukin ang bahay ng kapitan ng baryo ngayon. Lumingon ang lahat ng pulis. Alam nilang mapanganib ang desisyon na iyon, ngunit mas nakamamatay ang paghihintay. Tumango si Fahri. Kung totoo na nagsasagawa siya ng karagdagang ritual, kailangan nating pigilan siya bago maghapon. Bakit bago maghapon? Tanong ni Maya. Malalim na tiningnan ni Fahri. Dahil ang gabi ang oras kung kailan umaabot sa rurok ang lahat ng supernatural na enerhiya. Kung tatapusin ng kapitan ng baryo ang kanyang ritual pagkatapos lumubog ang araw, huminto siya. Nanginginig ang kanyang hininga. Ang baryo na ito ay hindi na matitira. At doon, alam ng lahat na nagsimula na ang pagtakbo laban sa oras. Lalong tumindi ang tensyon nang maghanda ang pulisya na lumapit sa bahay ng kapitan ng baryo. Ngunit bago sila gumalaw, isang babae ang biglang lumabas mula sa likod ng pulutong. Gusot ang kanyang damit, magulo ang kanyang buhok, namamaga ang kanyang mga mata sa pag-iyak. Kilala siya ng lahat. Iyon si Sari, ang asawa ng kapitan ng baryo. Agad na nagbago ang kapaligiran, na tahimik. Tinitigan siya ng mga residente ng maihalong pag-asa, pagkapuot at takot. Kung may nakakaalam ng katotohanan, siya iyon. Lumapit si Sari kay Ustaz Fahri nang nanginginig. Ustaz, kailangan kong magsalita. Dahan-dahang tumango si Fahri. CJ, kailangang ihayag ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Tinakpan ni Sari ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Sumabog ang kanyang iyak. Ang aking asawa, hindi na siya ang taong kilala ninyo. Agad na nagpapanik ang mga residente. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang manghusga. Hindi maaaring gumawa ng masama ang kapitan ng baryo. Ngunit itinaas ni Sari ang kanyang mukha na puno ng trauma. 6 na buwan na siyang nagbabago. Tuwing gabi, lumalabas siya ng bahay at pumupunta sa kagubatan. Nang walang anumang sinasabi. Laging may dalang bote ng itim na likido at isang bagay na nababalutan ng pulang tela, itim na likido, pulang bote. Agad na nag-focus si Fahri. Bakit hindi mo sinabi sa sinuman noon? Nanginginig si Sari. Natatakot ako na hindi na siya ang aking asawa. Parang kinokontrol siya ng isang bagay. Wala siyang emosyon sa mata, mabigat ang kanyang boses na parang hindi boses ng tao. Sa tuwing tinatanong ko kung saan siya pupunta, sinasabi lang niya, inihahanda ko ang kinabukasan ng baryo. Kinabukasan. Anong uri ng kinabukasan ang nangangailangan ng itim na ritual? Lumapit ang pulisya kay Sari. Alam mo ba ang laman ng bote na iyon? Nakita mo ba? Yumuko si Sari. Nabuksan ko ng kaunti-kaunti lang. At nakita ko ang itim na likido na gumagalaw ng kusa. Parang buhay, parang tumutugon sa liwanag. Lahat ay nagpigil ng hininga, likido na gumagalaw ng kusa. Iyan ba ang itim na tubig ng Rahu na binanggit ni Fahri? Iyan ba ang pinagmulan ng malawakang kamatayan na ito? Nagpatuloy si Sari ng mas mahina ang boses. At ilang araw bago ang ritual ng tribo, sinabi ng aking asawa, magkakaroon ng isang malaking araw, isang araw kung kailan ang baryo na ito ay papasok sa isang bagong yugto. Bagong yugto. Ano ang ibig niyang sabihin sa bagong yugto? Plano ba niyang linisin ang baryo, sakupin ang baryo, o sirain ito? Muling umiyak si Sari. Hindi ko kinaya. Umalis ako ng bahay kinagabihan bago ang seremonya. Ngunit nang makita ko ang nangyari ngayon, alam kong magkakaugnay ang lahat. Tumango si Fahri, napakatagal mo nang pinasan ang pasanin na ito, ngunit ngayon ang oras para palayain ang iyong sarili. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan ang mga residente. Sabi mo nagbago ang asawa mo, ngunit totoo ba na ginawa niya ito? Ano ang matibay na ebidensya? Bakit ikaw lang ang nakakita ng pagbabago na iyon?
Tinitigan sila ni Sari ng may pulang mata. Dahil ako ang taong katabi niya tuwing gabi. Katahimikan ang bumalot sa buong baryo, at sa huli, isang mapait na katotohanan ang nagsimulang maramdaman. Ang kapitan ng baryo ay hindi biktima. Hindi siya saksi. Hindi siya nawawalang pinuno. Siya ang sentro ng lahat ng ito. Ngunit ang pinaka-nakakatakot na tanong ay hindi pa nasasagot. Kung plano niya ang ritual na ito sa loob ng 6 na buwan, ano ang tunay niyang layunin? Matapos marinig ang pag-amin ni Sari, wala nang pagpipilian ang pulisya. Kailangan nilang halughugin ang bahay ng kapitan ng baryo. Ang mga residente na dati ay matinding nagtatanggol ngayon ay nagsimulang mag-alinlangan. Takot at kawalan ng tiwala ang naghalo. Ang pulisya, si Ustaz Fahri, at ilang matatapang na residente ay naglakad patungo sa bahay ng kapitan ng baryo. Pakiramdam nila ay mabigat ang kanilang mga hakbang na parang kakaiba ang hangin sa paligid ng bahay na iyon. Laging lumulubog ang araw na nagpaparamdam ng lalong takot. Nakakandado ang pinto ng bahay ngunit hindi mahigpit. Na parang may kakalabas lang o kakapasok lang. Buksan ng dahan-dahan, utos ni Maya. Tinulak ng pulisya ang pinto. Naglabas ang mga bisagra ng isang mahabang crack na tunog na parang sigaw mula sa ibang mundo. Madilim ang bahay, mamasa-masa at may kakaibang amoy. Hindi mabahong amoy tulad ng sa ritual na lupain, kundi mas parang pinaghalong basa na lupa, usok ng insenso at mainit na metal. Sindihan ang flashlight, sabi ni Fahri. Itinutok ang flashlight sa sahig ng bahay. Nagulat ang lahat. May mga bakas ng itim na paa na umaabot mula sa sala patungo sa likod na silid. Ang mga bakas na iyon ay hindi putik, hindi pintura, hindi langis. Ang mga bakas na iyon ay parang malapot na likido na nakadikit sa sahig. Nang itutok ang flashlight dito, kumikinang ang mga bakas na parang may maliliit na partikulo na gumagalaw sa loob nito. Ito ang parehong likido sa ritual na lupain, bulong ni Fahri. Buhay na likido, bulong ng isang pulis. Isang nakakagulat na tanong ang lumitaw. Kung buhay ang likido na iyon, ano ang kumokontrol dito? Ano ang tungkulin nito sa ritual? Mapanganib ba ang likido na iyon kung dumampi sa balat ng tao? Lalong kumapal ang mga bakas ng paa papalapit sa likod na silid. Dahan-dahang binuksan ni Maya ang pinto ng silid, handa na ang pistol sa kamay. Ngunit ang nakita nila ay nagpatulog sa lahat sa takot. Sa loob ng silid, puno ang sahig ng mga simbolo na iginuhit ng itim na likido. Ang bawat simbolo ay binubuo ng mga bilog, palikulikong linya, at hugis na parang bukas na mata na tila nakatitig sa sinumang tumitingin dito. Hindi ito simbolo ng tribo, hindi ito sinaunang sulat. Ito ay isang ritual ng pagtawag. Tumango si Fahri, maputla ang kanyang mukha. Ito ay bahagi ng ritual ng pagpapalit buhay. Isa sa mga pinakaipinagbabawal na ritual sa mundo ng itim na pangkukulam. Nakita ng pulisya ang isang malaking mangkok sa sulok ng silid. Mayroon pa ring natitirang itim na likido sa loob nito na naglalabas ng matapang na amoy. Sumigaw ng mahina si Sari nang makita iyon. Iyan ang mangkok na ginagamit niya tuwing gabi. Habang lalong lumalalim ang kanilang pagpasok, lalong naging malinaw na ang bahay na ito ay naging lugar ng ritual. Hindi bahay ng pamilya, hindi bahay ng pinuno ng baryo, kundi isang himpilan ng paghahanda ng isang sakuna. Ngunit may isang bagay na nagpakilabot sa lahat. Walang bakas ng kapitan ng baryo kahit saan. Walang damit, walang tsinelas, walang personal na gamit, walang ingay. Na parang naglaho siya sa mundo o may kumuha sa kanya. Napansin ni Maya ang itim na bakas na lumabas mula sa ritual na silid at bumalik patungo sa likod na pinto ng bahay. Umalis siya ilang oras na ang nakalipas, sabi niya. Ngunit saan, tanong ni Fahri. Tiningnan ni Maya ang madilim na ritual na lupain sa malayo. Hindi namin alam. Ngunit kung natapos na niya ang ritual na ito, huminto siya. Ngunit naunawaan ng lahat ang kasunod. Kung tatapusin ng kapitan ng baryo ang ikalawang ritual, mawawala ang baryo na ito. Bukas ng bahagya ang likod na pinto ng bahay ng kapitan ng baryo, na parang may kakalabas lang ng nagmamadali. Lalong kumapal, lalong bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Na parang may nagtatago sa likod ng dilim. Tumagos ang liwanag ng flashlight ng pulisya sa silid. Ngunit dahan-dahang gumalaw ang mga anino sa dingding, hindi dahil sa hangin, kundi parang sumusunod sa kanilang galaw. Hindi ito normal, bulong ng isa sa mga pulis.
Ngunit nagpatuloy si Maya ng maingat. Kailangan pa natin ng mas maraming ebidensya. Huwag nang umatras ngayon. Ang mga bakas ng itim na likido sa sahig ay lalong kumipot papalapit sa likod na pinto. Ngunit may bagong pattern sa dingding, mga bilog na linya na parang simbolo ng gasuklay na buwan na tumutulo na parang iginuhit ng nanginginig na kamay. Sa ilalim ng simbolo na iyon ay may sulat na may hindi kilalang letra. Lumapit si Fahri. Hindi iyan wika ng tao, mahinang sabi niya. Iyan ay simbolo ng isang karagdagang ritual. Ritual ng ikalawang yugto. Nagsimulang bumulong sa takot ang mga residente na nakasaksi mula sa malayo. Ikalawang ritual, ibig bang sabihin nito ay magkakaroon pa ng ibang biktima? Ano ba talaga ang hinahanap niya? Ang tanong ay lalong nakakatakot. Kung ang unang ritual ay isinakripisyo ang 239 na kababaihan, kung gayon sino ang magiging bahagi ng ikalawang ritual? Sinuri ni Maya ang isang maliit na mesa sa likod na silid ng kapitan ng baryo. Doon ay nakakita siya ng isang bagay na nagpatigil sa kanyang puso sandali. Ilang hibla ng buhok, 3 piraso ng kuko ng tao, isang dakot ng lupa mula sa libingan ng baryo. Ito ay mga bahagi ng katawan ng tao, sabi ni Maya. Para saan ito ginagamit? Lumunok si Fahri. Upang tumawag ng isang bagay o itali ang isang bagay. Kung mas matagal silang nanatili sa loob ng bahay na iyon, lalong naging malinaw na mas maingat na inihanda ng kapitan ng baryo ang ritual na ito kaysa sa inaakala ng lahat. Hindi siya nag-aral mula sa internet, hindi siya nag-aral mula sa ordinaryong libro. Nag-aral siya mula sa isang bagay na mas matanda, mas madilim. Kaya ang tanong, paano natutunan ng isang kapitan ng baryo na kilalang mabuti ang ganoon kadilim na mahika? Sino ang kanyang guro at ano ang kanyang huling layunin? Sa kabilang sulok ng silid, nakakita ang pulisya ng isang maliit na kahon na pinalamutyan ng mga ukit ng ahas na kumakain ng sarili nitong buntot. Nang buksan ang kahon, nagulat ang lahat. Sa loob nito ay may isang piraso ng pulang tela na nababalutan ng lupa, piraso ng buto ng daliri, at isang itim na bato na dahan-dahang tumibok. Gumagalaw ang bato na ito, sabi ng isa sa mga pulis nang nanginginig ang boses. Tumitibok ang bato na parang puso. Ito ba ay buhay na bagay o bahagi lamang ng simbolo? Mabilis na isinara ni Fahri ang kahon. Huwag hawakan. Ang bato na iyon ang pinakapuso ng ritual. Kung tatapusin niya ang ikalawang yugto, bubukas ang bato na iyon. Bubukas? Ano ang nasa loob nito? Bagay nila lang o isang bagay na mas masahol pa? Bago pa man sila makapag-isip ng mas malalim, isang tunog ang narinig mula sa likod bahay. Isang kalabog. Na parang may nahulog mula sa puno. Agad na itinaas ng lahat ng pulis ang kanilang sandata. Sino sa labas? Magpakita ka. Walang sagot. Tanging ang hangin ang biglang humihip ng kakaiba, mabilis na umikot pagkatapos ay biglang tumigil. Ipinikit ni Fahri ang kanyang mga mata. Nandito siya malapit. Ang kapitan ng baryo ay nasa paligid pa rin ng bahay. Nagsimulang magpapanik ang mga residente. Naging handa ang pulisya at mabilis na dumilim ang gabi, mas mabilis kaysa karaniwan. Na parang nagmamadali ang sikat ng araw na iwan sila. Kung tatapusin ng kapitan ng baryo ang kanyang ritual sa dilim, ano ang mangyayari? Ang tanong na iyon ay nakabitin ng walang sagot. Matapos ang kalabog kanina, nagmadali ang pulisya upang suriin ang likod bahay. Ngunit ang nakita nila ay lalong nagpakagulo sa sitwasyon. Walang tao, walang bakas ng paa, walang tanda ng pagtakbo, walang gusot sa lupa, walang damo na natapakan. Na parang walang buhay na nilalang ang dumaan doon. Maaaring tumakas siya, tanong ng isa sa mga pulis. Mahigpit na umiling si Fahri. Hindi, sigurado akong nandito pa siya. Saan, hindi natin nakita ang anuman, hindi siya maaaring lumipad. Tiningnan ni Fahri ang langit na nagsisimula ng napapalibutan ng madilim na ulap, maliban kung hindi siya naglalakad tulad ng tao. Ang pangungusap na iyon ay nagpatindig ng balahibo sa lahat. Kung ang kapitan ng baryo ay hindi na gumagalaw tulad ng tao, kung gayon paano siya gumagalaw? Tinatago ba siya ng supernatural na kapangyarihan o naging bahagi na siya ng ritual na mismo? Sinuri ng pulisya ang bakuran, binuksan ang maliit na bodega, sinuri ang ilalim ng bahay, sinuri ang balon, walang anuman. Pagkatapos ay may nakita si Maya na nagpakilabot sa kanya.
Sa likod ng lupa ay may isang malaking bilog na halos 2 metro ang laki na walang damo na tumubo. Makinis ang lupa na parang kakasunog lang. Sa gitna ng bilog ay may isang maliit na bakas na hugis spiral. Ritual na bilog, bulong ni Fahri. Ginagamit niya iyon upang lumipat ng lugar. Lumipat ng lugar, bulong ni Maya. Sino ang kasama niya? Saan? Sa lugar ng ritual ng ikalawang yugto, sagot ni Fahri. Lahat ay nagulat. Kung nagawa na niya ang paglipat, kung gayon huli na tayo, sabi ni Maya. Huli para saan? Tiningnan ni Fahri ang bawat isa sa kanila. Huli na para pigilan ang ritual. Maliban kung makita natin ang susunod na lokasyon. Nagpapanik ang pulisya. Alam ba natin kung nasaan ang lokasyon? Mayroon pa bang ibang sagradong lugar sa baryo, kagubatan, ilog, burol? Bumabuntong hininga si Fahri. Ang kapitan ng baryo ay matalino. Siguradong pumili siya ng lugar na hindi nakikita, lugar na hindi kailanman inaasahan ng mga tao. Kaya saan? Ipinikit ni Fahri ang kanyang mga mata, inaalala muli ang kanyang bangungot. Sa kanyang panaginip, naglalakad ang kapitan ng baryo, patungo sa isang madilim na lugar na puno ng makapal na ulap. May tunog ng tubig, ugong, at mahinang amoy ng asupre. Tabing ilog, bulong ni Fahri, ang tabing ilog sa silangan ng kagubatan. Iyon ang lokasyon ng karagdagang ritual. Ngunit nang ang pulisya ay aalis na upang pumunta sa lokasyon na iyon, malakas na sumigaw si Sari, ang asawa ng kapitan ng baryo. Huwag! Huminto ang lahat. Maputla ang mukha ni Sari na parang nawala ng dugo. May naaalala ako. Sinabi minsan ng asawa ko, ang ikalawang yugto ay magsisimula lamang kung may isang taong sasalungat sa kanya na lumapit ng masyadong malapit. Lahat sila ay naging yelo. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Maya. Umiyak si Sari. Ibig sabihin, hinihintay kayo ng kapitan ng baryo. Hinihintay niya kayo na lumapit sa kanya. Para saan? Napasinghap si Sari. Para ang ikalawang ritual niya ay kumuha ng mas malaking sakripisyo. Agad na naramdaman ng lahat ang lamig na gumagapang sa likod ng kanilang gulugod. Kung ang 239 na kababaihan ay ginamit bilang sakripisyo sa unang yugto, kung gayon sino ang magiging sakripisyo para sa ikalawang yugto. Ang mga residente ng baryo, ang pulisya, ang buong baryo, o ang ikalawang ritual ay nangangailangan ng walang hanggang bilang ng sakripisyo. Mahabang katahimikan ang lumamon sa baryo. Sa wakas, nagpasya si Maya. Kailangan pa rin nating pumunta. Kung hindi natin siya pipigilan, ang baryo na ito ay ganap na mawawala. Tiningnan muli ni Fahri ang itim na bilog sa lupa. Kailangan nating maging maingat. Hindi na siya tao. Ang hinahabol natin ay isang bagay na ipinanganak mula sa ritual. Ang huling tanong ay nakabitin na nagpakilabot sa lahat. Kung ang kapitan ng baryo ay naging ibang bagay, mapipigilan pa ba siya? Sa makeshift command post, lalong lumala ang sitwasyon. Ang medical team ay walang tigil na nagtatrabaho upang maunawaan ang hindi makatuwirang fenomenon na sumapit sa 239 na kababaihan. Ngunit bawat sample na sinuri ay nagdaragdag lamang ng bagong tanong. Nagtipon ng mga forensic doctor sa paligid ng mesa na puno ng mga tala, sample bottle, at portable laboratory equipment. Isang doktor ang pumalo sa mesa sa pagkadismaya. Hindi ito maipaliwanag sa siyentipikong paraan. Ang kanilang mga tissue ng katawan ay nabubulok ng 30 beses na mas mabilis kaysa normal na pagkabulok. Ano ang dahilan? Sinabi ng isa pang doktor nang nanginginig ang boses, ang itim na likido na iyon, hindi pa rin natin alam ang komposisyon nito. Nagbabago ito bawat segundo, na parang buhay, na parang umaangkop. Umaangkop sa ano? Sa kapaligiran, sa katawan ng tao, o sa enerhiya ng ritual? Pumasok ang pulisya na may tensyon sa mukha. Maya, alam na ba natin ang lokasyon? Sigurado. Umiling si Maya. May hinala tayo, ngunit wala pa ring pisikal na ebidensya. Samantala, sabi ng isa pang pulis, patuloy na lumalala ang mabahong amoy. Maging ang lugar ng command post ay nagsimula ng maapektuhan. Maaari bang kumalat ito? Tiningnan sila ng doktor nang may takot. Hindi namin alam. Hindi ito normal na prosesong biolohikal. Kung ito ay isang uri ng chemical na reaksyon o enerhiya, maaari itong kumalat.
Ngunit paano? Walang pattern, walang halimbawa, walang siyentipikong referensya. Sa unang pagkakataon sa kanilang karera, inamin ng buong medical team na sila ay walang magawa. Wala silang sagot. Ang pulisya at mga residenteng nakarinig ay nanginginig na parang gumuho ang kanilang mundo. Kung hindi may paliwanag ng agham, ibig bang sabihin nito ay humaharap sila sa isang bagay na nasa labas ng saklaw ng tao? At kung ang isang bagay na iyon ay nasa labas ng saklaw ng tao, paano nila ito lalabanan? Huminga ng malalim si Maya at nagsalita, hindi na tayo makapaghihintay pa. Kung tatapusin ng kapitan ng baryo ang kanyang ikalawang ritual, maaaring wala na tayong masagip. Tinitigan ni Fahri ang lupa, maputla ang kanyang mukha. Ang ikalawang yugto ay karaniwang mas mapanganib. Ang unang yugto ay kumukuha ng buhay. Ang ikalawang yugto ay kumukuha ng kaluluwa. Tiningnan ni Maya si Fahri nang hindi makapaniwala. Kaluluwa? Kaninong kaluluwa? Sino mang nasa paligid ng ritual kapag ito ay natapos, ang kanyang kaluluwa ay masisipsip. Isang maliit na sigaw ang narinig mula sa labas ng command post, niyakap ng mga bata ng baryo ang kanilang mga magulang sa takot. Kung ang kapitan ng baryo ay talagang nagsasagawa ng ikalawang ritual, nanganganib ba ang buong baryo? Nagkatinginan ang mga pulis. Hindi tayo makapaghihintay ng ambulansya, hindi makapaghihintay ng tulong, hindi makakaasa sa mga medikal na kagamitan. Tumango si Maya. Maaasahan lang natin ang ating sarili. At siya, tiningnan niya si Fahri. Tumango ang ustaz. Kailangan nating umalis ngayon bago pa tuluyang dumilim ang gabi. Isang tanong ang nakabitin sa hangin. Makikita ba nila ang kapitan ng baryo sa anyong tao o ibang bagay? Ang maliit na grupo na binubuo ni Maya, 3 armadong pulis, 2 matatapang na residente, at si Ustaz Fahri ay naglakad patungo sa tabing ilog sa silangan ng kagubatan. Lalong dumidilim ang langit. Humihiling ang hangin ng kakaiba, umiikot, na parang sumusunod sa kanilang mga hakbang. Habang papalapit sa ilog, malinaw na naririnig ang ugong ng tubig. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang ugong na iyon ay hindi pare-pareho. Minsan malakas, minsan ay tuluyang nawawala. Na parang humihinga ang ilog. Malapit na tayo, mahinang sabi ni Fahri. Ngunit biglang bumalot sa kanila ang makapal na ulap. Ulap na hindi mula sa ilog, kundi mula sa lupa. Ulap na umiikot na parang buhay, sumusunod sa kanilang mga hakbang. Hindi ito ordinaryong ulap, bulong ni Maya. Ito ay parang gumagabay sa atin o kumukulong sa atin. Nagbukas ang ulap ng isang maliit na daan patungo sa isang patag na lugar sa gilid ng ilog. At doon nila nakita. Isang malaking bilog ang nakaguhit sa lupa, mas malaki kaysa sa nakita sa likod ng bahay ng kapitan ng baryo. Sa gitna ng bilog na iyon ay nakatayo ang isang tao na may itim na abito, ang kapitan ng baryo o isang bagay na kahawig niya. Ang kanyang katawan ay tuwid na nakatayo, ngunit hindi gumagalaw. Na parang naghihintay siya o natutulog ng nakatayo. Itinaas ni Maya ang kanyang sandata. Itago ang iyong mga kamay. Huwag kang gumalaw. Walang tugon. Lumakad si Fahri. Sir, itigil mo ang iyong ritual. Sapat na ang sakit na idinulot mo sa baryong ito. Ngunit may nagbago sa hangin. Lalong kumapal ang ulap. Nagsimulang manginig ang lupa sa paligid nila. Ang tubig ng ilog ay umakyat at bumaba ng walang pattern. Hindi niya tayo naririnig, sabi ng isa sa mga pulis nang nanginginig ang boses. Hindi na ba siya tao? Ang tanong na iyon ay nagpakilabot sa lahat. Sa wakas, dahan-dahang gumalaw ang kapitan ng baryo, napakadahan-dahan. Lumingon siya sa kanila at ang mga mata na dapat ay itim ngayon ay naging madilim na kulay na kumikinang na parang basang salamin sa gabi. Walang emosyon, walang kamalayan. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang ritual na bilog ay nagsimulang lumiwanag ng maitim na maitim. Sumigaw si Maya, kailangan nating pigilan siya ngayon. Ngunit itinaas ni Fahri ang kanyang kamay, pinipigilan sila. Hindi. Kung papasok tayo sa loob ng ritual na bilog ng walang tamang paraan, tayo mismo ang magiging sakripisyo. Nagpapanik ang pulisya. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi tayo makapaghihintay. Lalong bumalot sa kanila ang ulap. Nag-iwan ng isang maliit na espasyo kung saan nakatayo ang kapitan ng baryo.
Kakaibang tunog ang lumabas mula sa lupa na parang mga bulong sa wikang hindi naiintindihan ng sinuman. Ipinikit ni Fahri ang kanyang mga mata, sinusubukang unawain ang pattern ng ritual na iyon. Malapit na siyang matapos. Isang kondisyon na lang. Anong kondisyon? Sigaw ni Maya. Kailangan niya ng isang taong sasalungat sa kanya. Isang taong papasok sa enerhiya ng bilog. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Tayo iyon. Dahan-dahang tumango si Fahri. Pinapunta niya tayo dito. Tayo ay bahagi ng kanyang plano. Ang mga tanong ay sunod-sunod na lumabas sa isip ng lahat. Kung papasok sila, mamamatay ba sila? Kung hindi sila papasok, matatapos ba ang ritual ng kusa? Kukuha lang ba ng kaluluwa ang ritual na ito o sisirain ang buong baryo? Tiningnan ni Fahri si Maya. Kailangan kong pumasok. Nagulat si Maya. Ano? Hindi. Iyan ay pagpapakamatay. Ako ang taong hinahanap niya. Hinamon niya ako mula nang subukan kong pigilan siya. Kung walang papasok, wawasakin ng ritual ang buong baryo. Gusto ni Maya na sumalungat, ngunit lalong lumakas ang panginginig ng lupa. Ang tubig ng ilog ay nagsimulang magtilamsik sa hangin na parang hinihigop sa loob ng bilog. Lumakad si Fahri. Ngunit nang siya ay papasok na sa ritual na bilog, may nangyari. Biglang naglaho ang kapitan ng baryo. Humina ang ritual na bilog. Huminto sa paggalaw ang ulap. Nagulat ang lahat. Ano? Ano ang nangyari? Sigaw ng isa sa mga pulis. Matagal na tinitigan ni Fahri ang bilog na iyon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Hindi pa siya tapos. Hindi nabigo ang ritual. Lumipat lang siya. Sa susunod na yugto. Huminga ng malalim si Maya. Maputla ang kanyang mukha. Kung lumipat siya, ibig sabihin buhay pa siya at mailayunin pa rin siya. Tumango si Fahri at ang layunin na iyon ay hindi na ang baryo na ito. Lumunok si Maya. Kung gayon, nasaan na siya ngayon? Tiningnan ni Fahri ang madilim na kagubatan na parang may isang bagay sa likod nito. Nasa simula pa lang tayo ng isang bagay na mas malaki. Dahan-dahang humina ang ulap. Ngunit ang lamig ay hindi umalis. Hindi pa tapos ang ritual. Hindi pa nahuhuli ang kapitan ng baryo, at ang trahedya ay kakabukas pa lang ng pinto. Nang sa wakas ay lamunin ng gabi ang buong baryo sa matinding katahimikan, walang sinuman ang nakapikit ng tuluyan. Ang anino ng trahedya ay nakadikit pa rin sa hangin, nakabitin na parang itim na ulap na tumatangging umalis. Ang pagkamatay ng 239 na kababaihan ay hindi lamang isang pangyayari, hindi lamang isang bilang. Ito ay isang sugat na tumago sa hangganan ng lohika, ng paniniwala, ng sangkatauhan. Ang maliit na lambak sa gitna ng kagubatan ng Palawan ay nabago magpakailanman. Na parang nagpadala ang Diyos ng tanda na walang lugar sa mundong ito ang tunay na ligtas kapag ang tao ay nagsimulang magsindi ng apoy ng kanyang sariling kadiliman. Dahil sa pinakailalim nito, nag-iwan ang trahedyang ito ng isang nakakakilabot na katotohanan. Ang pinakamalaking kaaway ay hindi ang hindi nakikitang nilalang, kundi ang tao na nawalan ng puso. Ang kapitan ng baryo na dati ay iginagalang, na itinuturing na tagapagtanggol, gabay, at nagbibigay liwanag sa komunidad, sa huli ay naging isang figura na nagsakripisyo sa kanyang sariling mga kababayan. Iyan ang una at pinakamasakit na aral na kailangang tanggapin ng mga residente ng baryo at ng sinumang nakarinig ng kwentong ito. Kadalasan ang panganib ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa puso ng tao na nagbibigay ng puwang para sa kasakiman, ambisyon, at hindi makontrol na inggit. Kapag pinayagan ng tao ang kanyang sarili na dominahin ang pagnanais na maging pinakamalakas, pinaka-impluwensyal, o pinakatatakutan, ang hangganan sa pagitan ng tao at halimaw ay nagiging napakanipis, halos hindi na makilala. At ang kapitan ng baryo na iyon, na minsan ay simbolo ng tiwala, sa huli ay nagpatunay na ang isang taong nawalan ng direksyon, na yumakap sa dilim para sa kapangyarihan, ay maaaring maging sanhi ng pagkawasak ng daan-daang inosenteng kaluluwa. Ngunit ang trahedyang ito ay nagtatago rin ng isa pang mas malalim, mas nakakatakot, at mas malapit na mensahe sa buhay ng tao. Ang bulag na tiwala ay maaaring pumatay ng mas mabilis kaysa sa espada.
Lubos na pinagkakatiwalaan ng mga residente ng baryo ang kanilang kapitan nang hindi kailanman nagtatanong, nang hindi kailanman kinukwestiyon ang pagbabago ng kanyang ugali, nang hindi kailanman nagtatanong tungkol sa kanyang pagpunta sa kagubatan tuwing gabi. Sumunod sila dahil sa paggalang. Natahimik sila dahil sa takot na matawag na suwel. Ipinikit nila ang kanilang mga mata dahil naniniwala sila na hindi maaaring gumawa ng masama ang isang pinuno. Ngunit mula rito nagsimula ang sakuna. Dahil ang pinakamalaking kapangyarihan ng isang kriminal ay hindi ang kanyang kaalaman, hindi ang kanyang katapangan, hindi ang kanyang lakas, kundi ang tiwala ng mga taong hindi kailanman naglakas loob na kwestiyonin ang kanyang mga ginagawa. Karamihan sa mga trahedya sa mundong ito ay hindi nanggagaling sa mga espiritu, hindi sa mga madilim na ritual, hindi sa supernatural na enerhiya, kundi sa mga taong hinahayaan na gumawa ng anumang gusto nila, sa kapangyarihan na hindi binabantayan at sa lipunan na masyadong takot magsalita. Marahil iyan ang dahilan kung bakit paulit-ulit na binalaan ng Diyos ang tao sa kasaysayan. Huwag kailanman magbigay ng walang hangganang kapangyarihan sa sinuman, kahit sa mga tila pinakasanto. Dahil ang kabanalan na walang pagbabantay ay isang bukas na pinto sa sakuna. Ngunit ang mensahe ng moralidad na ito ay hindi humihinto sa mga pagkakamali ng mga residente o sa krimen ng kapitan ng baryo. May isang bagay na mas pino, ngunit mas tumutusok sa puso. Ang kadiliman ay maaaring lumago hindi lamang mula sa masamang intensyon, kundi mula rin sa kawalan ng pag-asa. Nais ng kapitan ng baryo ng kapangyarihan hindi lamang dahil sa kasakiman, kundi dahil sa takot. Takot na mawalan ng otoridad, takot na hindi mapagkatiwalaan, takot na ituring na mahina, takot na magbago ang mundo nang hindi na siya kailangan. At ang ganitong uri ng takot ay isang nakakahawang lason na nagbabago sa mabuting tao, sa isang figura na handang gumawa ng anuman upang mapanatili ang kanyang pakiramdam ng kahalagahan sa kanyang sarili. Ilang tao sa labas doon ang nahulog sa parehong bangin. Mga magulang na labis na nagnanais ng paggalang hanggang sa masira ang kanilang mga anak. Mga pinuno na labis na nagnanais ng paghanga hanggang sa apihin ang kanilang mga nasasakupan. Mga kaibigan na labis na takot na maiwan hanggang sa magtaksil mula sa likod. Ang kadiliman ay hindi laging nagsisimula sa masamang intensyon. Kadalasan nagsisimula ito sa takot na hindi makontrol. Ngunit mula sa gitna ng pagkawasak na ito ay lumitaw ang isang maliit na figura na naging liwanag, si Ustaz Fahri. Isang lalaking minamaliit, binabaliwala, iniiwasan. Ngunit siya ang nagkaroon ng tapang na tumayo laban sa kadilimang iyon. Masyadong madalas minamaliit ng mundo ang mga taong tulad ni Fahri, ang mga taong tahimik, tapat, simple, hindi naghahanap ng papuri, gusto lamang tumulong. Ngunit pinatunayan ng kasaysayan na sa pinakamadilim na sandali, ang tunay na bayani ay hindi ang mga pinakamalakas magsalita, kundi ang mga pinakamatatag na humahawak sa katotohanan. Hindi lumaban si Ustaz Fahri sa pamamagitan ng karahasan. Lumaban siya sa pamamagitan ng puso. Lumaban siya sa pamamagitan ng panalangin. Lumaban siya sa pamamagitan ng tapang na magsabi ng totoo, kahit na ang buong baryo ay laban sa kanya. At dito matatagpuan ang pinakamakabuluhang mensahe ng moralidad. Kapag dumating ang kadiliman, may dalawang uri ng tao, ang mga sumusunod at ang mga tumatayo. Ang taong tumatayo ay hindi laging nananalo, hindi laging malakas, hindi laging pinupuri. Ngunit sila ang tanging dahilan kung bakit may pag-asa pa rin ang mundong ito. Ipinakita ni Fahri na ang katotohanan ay laging mabigat. Ang katotohanan ay laging masakit, at kadalasan ang katotohanan ay dumarating sa pamamagitan ng mga taong pinakamaliit nating pinapansin. Lalong lumakas ang mensahe ng moralidad na ito nang ang buong trahedya ay tumuro sa isang bagay. Walang ritual, walang sumpa, walang supernatural na kapangyarihan ang maaaring makasira sa tao. Kung ang tao ay hindi muna sumisira sa kanyang sarili, ang kapitan ng baryo ay hindi naging halimao dahil sa pagbabago ng tubig ng ilog o sa pagtawag ng kagubatan ng masasamang espiritu. Naging halimao siya dahil binuksan niya ang madilim na pinto sa kanyang sarili, at ang pinto na iyon ay hindi na kailanman nagsara. Ngunit ang trahedyang ito ay nagtuturo din ng isang mas malaking bagay tungkol sa ating bansa, tungkol sa Pilipinas, tungkol sa pagkakaisa. Kapag ang isang baryo ay bumagsak dahil sa takot, ang buong bansa ay kailangang matuto na ang pagkakawatak-watak ay ang pinto ng lahat ng kalamidad. Ang pagkakaisa, pagtutulungan, pagbabantayan, iyan ang tunay na pagkatao ng bansang Pilipino.
Ngunit kapag nagsimulang magkanya-kanya ang baryo, tumatanggi sa payo, isinasara ang pinto sa katotohanan, at tumatanggi sa pagkakaiba ng pananaw, ang pagkawasak ay dahan-dahang dumarating mula sa maliliit na lamat na iyon. Ang ritual na ito ay hindi lamang isang ritual. Ito ay simbolo ng kung ano ang nangyayari kapag pinayagan ng isang lipunan ang sarili nito na magkawatak-watak, kapag pinatahimik ang mabuting tao, kapag hindi binabantayan ang pinuno, kapag binabaliwala ang maliliit na boses. At mula sa trahedyang iyon ay lumitaw ang isang mensahe na pinaka-nakakatakot ngunit pinakatotoo. Minsan ang pinakamalaking kalamidad ay hindi dumarating dahil inatake tayo, kundi dahil masyado tayong matagal na hindi nakinig. Ang baryo na iyon, hindi nakinig sa babala ni Fahri, hindi nakinig sa pagbabago ng kapitan ng baryo, hindi nakinig sa kanilang sariling budhi. Ang trahedyang iyon sa huli ay naging paalala na ang bansang ito ay makakatayo lamang kung ang mata at tainga ng lipunan ay mananatiling bukas, binabantayan ang mga pinuno, pinangangalagaan ang katotohanan, at tinatanggihan ang lahat ng anyo ng kadiliman, gaano man kaliit ang simula nito. At sa wakas, nang ang lahat ng alikabok ng trahedya ay humupa, isang pangungusap lamang ang natira, na umalingaungaw na parang panalangin na naiwan sa gilid ng ilog. Huwag hayaang lumago ang kadiliman sa katahimikan. Dahil ang kadiliman ay hindi biglang dumarating, dahan-dahan itong lumalago mula sa maliliit na bagay, kawalan ng pakialam, kasakiman, takot, puot, hanggang sa maging isang sakuna na lumamon sa 239 na buhay sa isang araw. At ang huling mensahe ng moralidad na iyon ay ang pinakanakakatakot at pinakamahalaga para sa bawat tao na humihinga pa rin. Kung hindi natin pangangalagaan ang ating puso, isang araw, maaari tayong maging kapitan ng baryo sa ating sariling kwento.